Ayan po ang ating tema ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. At nasa month na po tayo ng September at napakaganda ng month na September at napakaganda rin ng series na ibinigay sa atin ng Panginoon. It's all about relationship. Okay? So, naniniwala naman ako na lahat po sa atin ay may relasyon sa lahat ng tao sa paligid. Kung yan man ay magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, kaklase mo, ang tawag pa rin po dyan ay relasyon. Okay? Hindi lamang po umiikot ang relasyon sa mga love life, o youth. Hindi lamang umiikot pag sinabing relasyon sa love life, BF, GF na ha. Hindi po. Kundi relasyon na umiikot yan sa kung ano ang meron ka sa tao. Okay? At ang talakayin po natin ngayon, dahil meron po tayong pag-uusapan sa month po na ito, relationship series, at 4 na weeks po natin yung pag-uusapan, mga kapatid. Meron po tayong 4 na tatalakayin dyan. Unang-una is yung community na sa atin ipinahintulot ng Panginoon na pag-aaralan natin. And next is about family, relasyon mo sa pamilya mo. Okay? Ngayon kasi pag-uusapan natin, relasyon natin sa mga strangers Yung mga hindi talaga natin kaano-ano, hindi natin kilala, minsan nakakasalubong lang natin or minsan kapitbahay lang natin, pero hindi natin sila karelasyon sa pamamagitan ng dugo. Okay? Pero ang tanong kasi dyan, mga kapatid, kaya po ito ang series natin, ang tanong kasi dyan, sino kapag sila na yung kaharap mo? Diba? Kasi ang hirap minsan, kunyari, ang bait mo sa best friend mo. Pero pag yung kausap mo na ay hindi mo ganun ka best friend, yung saktuhan lang 10% lang yung pagiging kaibigan. Diba? Iba yung pagtrato. Merong ganun kasi hindi bias yung pagtrato, hindi equal yung treatment. Pero ang tanong diyan, mga kapatid, sino ka? Okay? Sino ka pag ibang tao na yung kausap mo. Okay? So, 4 na weeks po natin mag-uusapan yan. Una, community. Pangalawa, family. Pangatlo, enemy. Ito, maganda rin to. Hintayin natin yung 3rd week. Pangatlo, sino ka kaya pagkaharap mo na yung kaaway mo? Yung hindi mo kagandahan ng loob. Yung pag nagkita kayo, talagang may kuryenteng nagbabanggaan. Okay? Tapos parang dumidilim yung ulap, parang gusto nang kumidlat ng malakas, tapos magtitinginan kayo sa pinakadulo ng mata nyo, talagang eye-to-eye contact. Sino ka? Okay? Mga kapatid. Pero, ang tanong dyan, sino ka bilang isang tagapagsunod o tagasunod ng Panginoong Yesus? Yun kasi yung tanong dyan. Yun yung challenge dyan. At panghuling week po natin, maganda rin po ito, subaybayan po natin, it's all about our relationship to the Lord. Kasi baka nakakalimutan natin na meron tayong relasyon sa Panginoon. Baka ang tingin lang natin ay hindi, worshiper ako, ito yung buhay ko maging worshiper. Hindi po. Ang buhay mo po ay mag-worship sa Diyos. Magkaiba po na ang worship ang ginudiyos mo kaysa sa Diyos ang pinag-aalaya mo ng worship. Magkaiba yon. Kaya titignan natin, mga kapatid, maganda yan na sundan po natin ang series po nito kasi magandang talakayan yan. Marami tayong mauunawaan at maaalala sa bagay na yan. I-remind talaga tayo ng Lord. So, sige po, huwag kayong mag-alala dahil maiksi lamang po ang talakayan natin. Nung last time, 150 slides. Ngayon, binawasan ko na. 149 na lang po. Para po sakto yung oras natin. Biro lang, mga kapatid. Baka mag-leave kayo, biro ko lang yun. Huwag kayo mag-leave, tapusin natin. So, relationship. Pero bago tayo mag-umpisa, unang-una, week 1 natin, relationship. Pagpapasensyahan nyo na pala, may dudugtong lang din akong pagpapasensya. Parang napapansin nyo, medyo kikay si Kuya Gerald ngayon, no? Kikay yung kulay natin, no? Kasi yun yung tema ng natin, ng series natin, kikay din. So, nadala ko. Sabi ko, cute naman, kikay tayo ngayon. So, kikay din po ang presentation ni Kuya Gerald. Week 1, our relationship to community, at ang pag-uusapan po natin, your impact to the world. Bakit, mga kapatid? Ano kayang kinagandahan yan, mga kapatid? Sabi kasi natin kanina na tayo pala ay tagapagsunod ng Panginoon. Nung tinanggap mo siya bilang iyong Diyos, personal na tagapagligtas, mga kapatid ko sa Panginoon, ikaw po ay may responsibilidad niya patungo sa Kanya. Meron ka dapat gagawin. At yung gagawin mo na yon, as you have received Jesus sa buhay mo, kapatid, parang suot-suot mo na yung jersey na ang pangalan sa likod, Jesus Christ. Dala-dala mo ang pangalan ni Jesus.
Okay? So kahit saan ka magpunta, dala-dala mo ang pangalan ni Jesus. Pag sinabi mo sa sarili mong Kristiyano ka, dala-dala mo ang pangalan ni Jesus. Pero ang tanong mga kapatid, sa lugar ba na kung nasaan ka ngayon, meron kang impact? Meron ka kayang nagagawa para sa kaharian ng Diyos? Yun yung tanong doon. Pag nakikita ka ba ng tao, sinasabi nila, napakabuti ng taong yun, oh, Christian kasi siya, naglilingkod kasi siya sa Panginoon, eh. O baka kabaliktaran. Ang sasabihin, Christian pa naman yan. Ikaw pa yung nangunguna sa ingay, sa school. Ikaw pa yung nangunguna sa pagpapasakit ng ulo ng advisor. Tapos, sasabihin, sino yon? Sino yon? Si brother, ano po, di ba Christian yan? Bakit ganon? Yun ba yung impact mo? Or yung impact mo nakakalugod sa harap ng Panginoon? Yun po ang pag-uusapan natin. Week 1 to community. Ayan, sabi ni tayo ang maging, sundalo. Ano yun? Sorry, hindi ko nabasa ko yan. Alam mo, gustong-gusto ko pa naman nagbabasa ng mga comment. Maging pagpapala. Tama yun. Sorry ha. Tinitingnan ko kasi mga chat. Gusto ko kasi minsan na yung nag-chat. Natutuwa ako pag talagang nakikinig. So, tunay yung sinabi ni Kuya Ben, tayo dapat yung pagpapala. Hindi tayo yung kumakabig sa kanila. Hindi tayo yung umuubos sa kanila. Kundi tayo ang daluyan ng pagpapala na galing sa Diyos. Okay? Yung tipong pagpapasok ka sa school, masaya silang lahat. Ay, nandito si sister. Wow naman, nakakatuwa. Hindi yung papasok ka. Ano ba yan? Nandito na naman yan. Sakit nga ng ulo ni ma'am yan eh. Okay? Yan nga yung malakas mangopya. Okay? Yan nga yung malakas mandaya. Lagi yung may kodigo tapos sisilip yan pag exam na. Huwag ganon mga kapatid ko sa Panginoon ha. Ano ang impact mo sa mga taong ipinahintulot ng Diyos na makasama mo? Una sa classmate, sa neighbor, community, sa strangers. Paano mo sila tratuhin? Okay? Paano ka trumato sa kapwa mo? Matthew chapter 5, ito po ang talakay natin. Sorry, hanggang 16 lang po yan, hindi ko pala nabago, no? Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Lilinawin ko ha. Matthew chapter 5, verse 13 to 16 po ang pag-uusapan natin. Sabi po doon, you are the salt of the earth. Sabi ng Panginoong Isa, siya po ang sasalita ha. But if the salt loses its saltiness, mawala daw yung alat nung asin, ano daw ang mangyayari? How can it be made salty again? Paano daw ulit yan gagawing maalat muli? It is no longer good for anything. Bakit mga kapatid? Kasi po, ang purpose po ng asin ay magpaalat or maging seasoning sa mga niluluto or maging preservative. Pag yan po ay nawalan ng alat, ano pa po ang value niya? Yun po yung point doon. Ano pa po yung value niya? Saan mo gagamitin na yung asin? Pangbato sa kapwa mo? Saan mo gagamitin yung asin? Panghilot? Saan na? Wala na. Kasi ang purpose ng asin, lahat po ng bagay sa mundong ito ay may purpose na may primary purpose po ang lahat ng bagay na ito. Example po, ang ating mga bibig. Ginagamit po natin primarily sa pagsasalita at sa pagkain. Okay? Ang tenga po, primarily pang dinig. Okay, may mga main purpose po yun. Katulad ng asin, meron siyang primary purpose. At yun is to give savory or flavor doon sa pagkain. Okay? So, ang sabi dito, how can it be made salty again? It is no longer good for anything kasi hindi na nga siya kagamit-gamit except to be thrown out and trampled underfoot. Itatapon na lang, wala na nga kasing value. Okay, yun yung usapin doon. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ikaw ay asin ng sanlibutan. Yung asin na yan, meron niyang purpose. At ang punto doon, ikaw ay may purpose. Sinasabi ng Panginoon, ikaw ay may purpose. Ginagamit lang ng Panginoon yung salt para i-describe. Okay? Nagbibigay lang siya for us, parang metaphor, okay? Para i-describe someone, okay? At tayo yung dinidescribe ng Panginoon doon, yung mga taga-sunod ng Panginoon, okay? Sabi doon, 14, you are the light of the world. Hindi ka lang daw asin, kundi ikaw ay liwanag din ng mundo, okay? A town built on a hill cannot be hidden. Pag yan daw ay nilagay mo sa tuktok, hindi na yan po pwede pang maitago. Nasa tuktok nga eh. At ang liwanag, tingnan nyo mabuti mga kapatid ha, ang kinagandahan dyan, ang liwanag lagi siyang nilalagay sa kisame. Bakit sa tingin nyo? Bakit kaya siya laging nilalagay sa kisame?
ang liwanag or ang ilaw? O sige, milk tea ang makasagot. Milk tea ang makasagot. Bakit sa kisame nilalagay ang ilaw? Bakit nakasanay? Hindi ba pwedeng sa ilalim ng higaan? Hindi ba pwedeng sa ilalim ng aparador? Bakit kaya sa ibabaw ng kisame? Sino po yan? Para po maraming mahagip yung liwanag. Para malawak yung masagap ng liwanag. Para matanglawan ng liwanag. Yun po yung sagot ko. Okay, so thank you Kuya Inver. May mga nag-chat, sorry nakalimutan ko, no? Ano pala, mag-open mic pala kayo pagsasagot. Pero tama po yung mga sumagot din ng mga nag-chat. Pero tama po yung sinabi ni Kuya Inver. Kuya Inver po yung sasalita kanina. Kaya sa kisame nilalagay ang ilaw, mga kapatid ko sa Panginoon, is para magamit nga yung purpose niya. Kaya nga siya tinawag na liwanag o ilaw. Para yung madidilim na paligid ay magkakaroon para matanglawan mo o makita mo. Anong sabi? Sorry hindi ko nakikita ng maayos yung chat, parang nakakarang. Tumama na rin. Laki pa naman ako. Kasi laging babae ang tama. No? So, kaya nilalagay ang ilaw sa kisame. Ang pinaka-main purpose niya kasi is para to give sight doon sa mga madidilim na parte. Lalo na ng tahanan, ng building, o kahit saan pa man. Ginagamit talaga ang ilaw na para makita yung mga madidilim na paligid. So, kung ilalagay mo yan sa ilalim, ano pang sense nun? Di ba mawawalan ng sense pag yan ay tinago mo? Kaya nga ang sabi dito, di ba, neither do people light a lamp, magbubukas ka ng lampara, tapos tatakpan mo ng isang bowl. Ano lang sense niya na takpan yung kanyang purpose? Ang purpose niya is para magbigay ng liwanag, para magbigay ng ilaw. Tinakpan mo ng bowl. Wala. Yung purpose niya to give light, mawawalan ng sense. Okay? Yun yung pinakapunto doon, mawawalan ng sense. Instead, they put it on a stand. And it gives light to everyone in the house. Yan po yung pinakasagot. Para yung buo, yung malaki yung masakop ng kanyang liwanag. Okay? Bakit? Pag yan po ay tinakpan mo ng bowl, ang sakop lang ng liwanag nun is yung parte na kung hanggang saan lang yung hangganan ng bowl. Kasi nga po, nakasarado siya, nakatakip siya, at wala pong way ang light na makalabas doon kasi nga kinulong mo siya, nawalan nga ng sense and purpose. Okay? In the same way, sabi ng Panginoon, in the same way, Verse 16, let your light shine before others. Yan, dito na po tayo tutuloy. Let your light shine before others. Makita yung liwanag. Mamaya po ipapaliwanag ko yung liwanag na yan, ha? Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sige po, palakpakan lang natin saglit ang pagbabasa ng salita po ng Panginoon. So, nadako po tayo ngayon mga kapatid. Unang-unang usapin po dito kasi baka po nalilito kayo, ano yung liwanag na tinutukoy? Okay? Kasi po, nung dumating po ang Panginoong Hesus, lalo na po sa mga bago, ha, papasadahan ko lamang po para sa mga bago. Nung dumating po ang Panginoong Hesus para po siya ay maipako sa krus, bago pa man siya maipako sa krus, sinabi na niya sa mga tao na siya ang liwanag ng sanlibutan. Bakit niya sinasabi ng Panginoon yon? Para ang tao maunawaan at makita nila ang kalagayan nila sa buhay. Bakit? Ang pinakamagandang paliwanag po dyan, pag ikaw ay pumasok sa loob ng tahanan na magulo, tapos wala kahit na anong kapamaraanan para makapasok ang liwanag, wala ring ilaw, walang nilagay na ilaw pero magulo ang tahanan, pag pumasok ka kaya sa bahay na yun, anong pwedeng mangyari sa'yo? Isip lang kayo, sige, ako na rin sasagot para hindi tayo matagalan. Di ba po pag pumasok ka sa tahanan na walang ilaw, magulo, lahat ng gamit hindi na sa ayos, tapos walang daan ang liwanag, di ba ang po pwedeng mangyari, may stumble ka, madisgrasya ka, at hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa loob ng tahanan na yon. Maraming pwedeng mangyari na ikapapahamak mo. Bakit? Kasi nga hindi mo alam yung nangyayari sa loob ng bahay. Hindi
mo alam kung saan nakalagay yung toothbrush mo. Hindi mo alam kung saan yung kwarto. Hindi mo alam kung nakaayos ba yung upuan. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Okay? Kasi nga, madilim at walang liwanag. Katulad po ng buhay ng tao, nung hindi pa po dumadating ang Panginoong Hesus, kala natin okay lang magmura. Kala natin okay lang magbisyo. Bakit? Hindi nga natin nakikita eh. Kasi nga walang liwanag, madilim ang buhay ng tao nung wala pa ang Panginoong Hesus. Kala natin okay lang makipagchismisan. Kala natin okay lang yung mga bagay na ganito. Amen po ba? Pero nung dumating si Lord, parang bahay na magulo at dumating yung liwanag, nakita mo, malinaw, ay, yung upuan pala hindi nasa tamang ayos. Yung inidoro ko nasa sala. Okay? Ang gulo-gulo na, kapatid, ay, yung lutuan ko nasa CR. Diba? Kasi nakita mo na yung gulo at ganun din po nung dumating si Jesus, nakita natin yung problema natin personally. Hala, hindi pala pwedeng hindi ako sumusunod sa magulang. Ano po? Amen po, hindi pala pwede na nagmumura ako, hindi pala maganda na ganito ang ugali ko, matigas ang ulo ko, pasaway ako masyado, bisyo ako ng bisyo, hindi pala maayos. Bakit? Dumating ang liwanag sa buhay natin. At yun si Jesus. At nung tinanggap natin si Jesus, yung liwanag po na yun ay nanatili sa buhay po natin. Kaya tayo tinatawag na mga Christian kasi tagasunod po tayo ng Panginoon. At kung ano yung iniwan niya at kung paanong namuhay si Jesus dito sa lupa, ay ganun din po dapat makita sa buhay natin. Bakit? Kasi yung tinanggap mo dito sa puso at buhay mo, yan dapat yung lilitaw. Bakit? Kasi pag ikaw ay sinungaling pa rin, pag ikaw ay matigas ang ulo pa rin, pag ikaw ay hindi pa rin gumagawa ng magagandang bagay, sino yung tinanggap mo? Eh, hindi naman ganun si Jesus. Di ba po? Bakit? Si Jesus nga yung light of the world eh. Dapat makita sa iyo ang kaningningan ng Panginoong Hesus. Hindi yung pag may makakakita sa iyo nang didilim yung paningin. Okay? Hindi na light yon, darkness na yon. Nandidilim yung paningin. Okay? So, yun po ang pinaka-sense. Kaya po tinawag ng Panginoon na tayo ay liwanag ng sanlibutan. Dahil si Jesus ay nasa buhay natin as He is the light of the world. At yung mga tagasunod niya ay mga instrumento at mga sisidlan o vessel ng liwanag na iniwan ng Panginoong Hesus doon sa mga tumanggap sa Kanya, may personal na relasyon sa Kanya at Kanyang mga taga-sunod. Okay? So, ang haba ng paliwanag ko doon. Relationship. Ano daw ba ang relationship? Yung tunay na meaning po mo ng relationship o yung tunay na spelling ng relationship. Ang sabi daw po doon, ang relationship daw is the way in which two or more subject, hindi po pwedeng isa, kundi two or more subject or object, concepts, or people are connected or the state of being connected. Bakit nga ba yan nagkakakonekta? Ano ba ang relasyon niyan sa isa't isa? Example po, ano ba ang relasyon ng isang lapis sa isang papel? Ganun po ang relasyon. Sa ibang paliwanag, the way in which two or more people or groups regard and behave toward each other. Okay? The way in which two or more people or groups regard and behave toward each other. Isa pa pong ibig sabihin ng relasyon or relationship, parang isa po yung magulang at anak. Ano ba ang meron sa isang magulang at sa isang anak? Ano ang relasyon nila? Ang relasyon nila ay isang pamilya. At merong tamang disenyo sa pamilya na yan. Kung ano ang dapat na purpose ng isang magulang at ano ang dapat na purpose ng isang anak. Parang sinabi rin po natin, or example, isang tao at isang upuan, ano ang purpose niyang dalawang yan? Meron niyang primary purpose at meron niyang original design. Ang original design, ang relasyon ng tao patungo sa upuan ay para ang tao makaupo at magkaroon ng comfort. Yun po ang pinaka-purpose nun. Okay? At hindi po pwedeng mabago yun kasi yun yung original design ng naglikha ng upuan. Katulad din po sa atin, merong original design ang Diyos sa atin patungo sa kapwa natin kahit hindi pa natin yan kaano-ano, hindi pa natin yan kilala. Dinisenyo na tayo ng Diyos para gawin ang mga bagay na ito. Example nga po, ang pinag-usapan nga po natin kanina,
para maging ilaw at asin ng sanlibutan. Yun po talaga ang disenyo sa atin. Hindi po tayo po pwedeng sinabi ng Lord, ilaw at asin ka. Tapos sasabihin mo, Lord, hindi po pwede. Isa akong sili ng sanlibutan. Isa akong sili ng sanlibutan, Lord. Ayokong pag-aanin ang buhay nila. Ako ang kanilang taga-kontra. Sili ako, Lord. Sili at suka. Ako ang sili at suka ng sanlibutan. Hindi nga po yun. Dinisenyo nga tayo ng Lord to become light and salt of this world. Okay? Na magbibigay ng kung sino si Jesus, magpapakilala kung sino si Jesus. Hindi ikaw suka at sili ng sanlibutan na magpapasakit ng mata or kung ano pa man yan, magpapaanghang ng buhay nila. Hindi po yun. Okay? Pangalawang tanong, hindi pa pala ako nagtatanong. Ang tanong po dyan mga kapatid, sabi nga natin, di ba, there is a original design ang Lord sa atin. Dinisenyo tayo ng Panginoon, okay? Para maging ilaw at asin. Or dinisenyo tayo ng Panginoon para magkaroon ng primary purpose para sa kapwa natin. Ang tanong, yan po ba ay genuine? Or sabi nila, ibang pagbibigkas, genuine. Are you a genuine or are you a genuine doon unang-una sa kaibigan mo? Yung pag-ibig mo ba sa kanya ay totoo? Okay? Yan po ba ay ano ang ibang term sa genuine? Yan po ba ay totoo? Yan po ba ay legit? Sinasabi na legit ito, legit. Ang relasyon ba natin sa kapwa natin ay legit or genuine, mga kapatid ko sa Panginoon? O baka meron lang kasi tayong gusto na makamtan sa kanila. Okay, hindi po yun ang original design ng Lord sa atin. Bakit? Nung sinabi ng Lord na tayo ay salt and light of this world, tingnan nyo pong mabuti. Ano pa ba ang kukunin ng light? Wala na, di ba? Siya ang nagbibigay. Even yung salt, siya ang nagbibigay. Ang purpose ng buhay mo na yan, kapatid, ay hindi para sa sarili mo. Ang purpose kaya ka nabubuhay ay para sa iba, para sa kapwa mo at lalong-lalo na para sa Diyos. Kaya dapat yung ilalabas mo na yan na meron ka, dapat yan ay totoo. Kung paanong dinisenyo ng Diyos, hindi sa kung paanong dinisenyo mo lamang. Okay? Dapat yan ay genuine, dapat yan ay legit. Okay? So, ito ang dalawang utos ng Panginoon in Mark chapter 12, verse 29 to 31. Alam ko po, karamihan dito alam na, pero sasabihin ko rin po, Christians must love, kasi po, ito ang utos ng Panginoon. Kung babasahin natin ang book of Mark chapter 12, verse 29 to 31, ang sabi po ng Panginoong Hesus doon, love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Okay? So, ang Kristiyano or yung tumanggap sa Panginoong Hesus at nananampalataya sa Panginoong Hesus ay kailangang umibig ng totoo. Unang-una, patungo sa Diyos. Okay? Christians must love the Lord. Kasi nga, sabi ng Panginoon, love the Lord your God. Mahalin mo ang iyong Diyos. Pangalawa ay love your neighbor. Or ang sinasabi po doon, mahalin mo ang kapwa mo. At doon po tayo magpo-focus sa mahalin mo ang kapwa mo. Kung paano kang magkakaroon ng impact sa buhay niya. Okay? Gagamitin ko po itong testimony na ito or itong scene na ito para mas mapaunawa ko po sa inyo yung sinasabi kong ano ang impact mo sa kapwa mo. Unang-una po dyan, ito nga pong nangyayari dito, yung kay Ate Jolan at sa kanyang mga klase. Isa po yan sa impact ng isang Kristiyano. Bakit po? Hindi ikaw yung naakay, kundi ikaw yung nagbibigay sa kanila ng kung ano ang pinakamainam na meron ka. Yan ang impact mo sa buhay nila. Pinapakilala mo si Jesus. Okay? Yan po ang sinasabi natin, ano ang impact mo sa kanila. Okay? Tuloy. We are called to impact the world. Tinawag tayo para magkaroon ng impact sa mundong ito, hindi para maging isang Kristiyanong parang Mark, tahimik lang. Okay? Isang Kristiyanong wala. Hindi po pwede po yun. Pero tinawag tayo ng Panginoon at pinili tayo ng Panginoon para magkaroon ng impact sa mundong ito, that the people will call upon the name of
Jesus, or the people will call upon the name of the Lord. Ikaw ay instrumento at ginamit ng Panginoon, hindi para sa radong bibig, hindi para sa wala kang gagawin, kundi tinawag ka ng Panginoon para makilala nila si Jesus. Yun po yun. Okay? Next. Mga kapatid, sinasabi po natin, mamaya na pala yan, ang cute, no? Sorry, napakita ko agad. Sorry. Meron po akong paliwanag doon kung bakit nagkikinang-kinang yun. Kasi po, sabi po natin kanina mga kapatid, that the Christian is the light of the world. At ang sinasabi nga po natin dito, that we must love the Lord. Unang-una, love the Lord. Pangalawa, love your neighbor, or mahalin mo ang iyong kapwa. At hindi po sinabi doon mga kapatid na ikaw ay mananatili lang o tinawag lang para sa church. Bakit mga kapatid ko sa Lord? Sinabi nga ng Panginoon, liwanag ka ng sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, itong mundo na ito, hindi yung kapwa Kristiyano mo lang. Bibigyan ko kayo ng rason bakit mga kapatid. Di ba liwanag tayo ng sanlibutan? At ang liwanag, bakit ginagamit ang liwanag? Sige, bakit ginagamit ang liwanag? Para sa mga madidilim. Tama? Pag madidilim, hindi mo kita yung daan, naguguluhan ka, sarado, walang ilaw, kailangan mo ang liwanag, mga kapatid sa Panginoon. Pag pumasok ka sa isang church at lahat kayo liwanag na, kayo, anong mangyayari kaya sa inyo mga kapatid? Magsisilawan na lang kayo. Example, ako at si Kuya Bien, o ako at si Ate Michelle, parehas kami, example po, parehas kaming liwanag ng sanlibutan. Si Ate Michelle ba nangangailangan na ng liwanag? Siya na nga ay tinawag para liwanag ng sanlibutan. Si Kuya Bien ba nangangailangan ng liwanag? Liwanag na rin siya ng sanlibutan. Pag kami pong tatlo ay nagsama-sama, wala naman pong problema doon, maganda nga po yun, fellowship po. Pero yung purpose po, nawawalan na ng sense. Bakit? Nagsisilawan na lang kaming tatlo. Ate Michelle, ang liwanag mo. Kuya Bien, ang liwanag mo. Ikaw nga rin, Kuya Gerald, ang liwanag mo. Nagliliwanagan na lang tayo. Nawawala na yung main purpose or yung primary purpose ng light. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Nawawala yung purpose, kaya nga dumating ang liwanag or bilang si Jesus dumating para sa atin. Kasi nga po, ang dilim nga ng buhay natin. Di ba po, hindi naman si Jesus nabuhay bilang tao para magkaroon ng liwanag sa langit. Hindi po. Bakit? Punong-puno na ng glory ng Lord ang kalangitan. Hindi na kailangan ng liwanag doon. Because He Himself is light. He Himself is the bright. Amen? Siya na yun Siya na yung liwanag Ang liwanag ginagamit yan para sa dilim. Pag ikaw ay, sa tingin mo, panawagan mo lang sa loob ng church, kapatid, mali. Magsisilawan na lang kayo ng kapatiran mo. Magbubulagan na lang kayo sa sobrang silaw nyo sa isa't isa. Hindi po yan ang main purpose ng Christian. But the main purpose of you and me, sabi ko nga kanina, di ba? Ang main purpose po ng isang Kristiyano, para ang tao ay makakilala sa Panginoon, lumuhod at tumawag sa pangalan ni Jesus. Yan ang main purpose mo. Kaya kapitbahay mo yung kapitbahay mo ngayon. Hindi mo yan kapitbahay para makipag-chismisan. Yang kaklase mo na yan. Kaya pinahintulot ng Panginoon na maging kaklase mo yan para ipakita mo yung liwanag na natanggap mo na galing kay Jesus. Okay? Yun po ang main purpose nun. Next, what is your impact in this world? Ano na nga ba ang nagawa mo, kapatid? Ikaw na matagal na. Ilang taon na po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung taon po ba na yan, masasabi mo, worth it, Lord. Nung una kitang nakilala, grabe yung fire. Hanggang ngayon, Panginoon, sa haba ng paglilingkod ko, ito na yung mga nagawa ko para sa iyo. Amen. Ito si Kuya Simon, praise the Lord, nakatulong sa kapwa. Alam mo, maganda yan, good deeds to others. Maganda rin po yan, mga kapatid. Pero, yung mga kapatiran ko na matatagal na sa Panginoon, ano na ang naging impact mo sa mundong ito? Amen? Kamusta na? Nasaan na yung classmate mo? Nasaan na yung kaibigan mo? Nasaan na yung kapitbahay mo? Nasaan na sila? Ano ang naging impact natin sa buhay nila? Okay? Balik tayo sa ating teksto. Sorry, nakalimutan ko ulit i-edit yung 20. Hanggang 16 lang yan. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light
same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify you. Okay? So, ang unang sinabi po doon, that you are the salt of the earth. Okay? Ano ang purpose ng salt? Ayan. Bakit kaya ginamit ni Jesus yung word na salt? Ano bang purpose ng salt, Jesus? Amen? Ang purpose po ng salt is unang-una, it gives flavor. Di ba ginagamit po natin sa mga pagkain? At nagbibigay po siya ng flavor. Pangalawa pong purpose kung bakit ginagamit ang salt is to become preservatives. Ano pong ibig sabihin ng preservatives, mga kapatid? Para po yung pagkain na nilagyan mo nito, hindi siya basta-basta mabubulok. Okay? Hindi siya basta-basta masisira. Kaya sinabi ng Panginoon, tayo na tumanggap sa Kanya is the salt of this world para po tayo yung magbigay ng flavor doon sa mundong nawawalan na ng lasa. Ano po kaya yung sinasabi at point ni Jesus dito na nawawalan na yung para magbigay ng lasa? Mga kapatid, kasi po, ang pinaka-point po dyan is nawawala na yung value. Di ba po, madalas yung mga pagkain na walang lasa, parang wala siyang value. Hindi siya ganun ka-valuable. Parang hindi siya ganun ka-worth it pag wala ng lasa. Parang nawawala na yung value. Okay? So, ang pinaka-point po ng Panginoon, kaya po tayo ay tinawag na salt of this world, ay para po, kasi nga tayo yung niredeem ni Jesus Tayo yung tumanggap sa Panginoon. Pero si Jesus namatay para sa lahat. Amen? Siya po yung nagdala ng hope. Siya yung nagdala ng salvation. Siya yung nagdala ng pag-asa. Siya yung nagtubos sa atin. Siya yung nagpalaya sa atin. Siya yung nagpagaling sa atin. Ginawa ni Jesus lahat. Pero yung mga tumanggap sa Kanya, yung siya lamang, mga kapatid sa Panginoon, yung siya lamang na nakakaunawa ng bagay na yun. Kaya ang nais ng Panginoon, nawawala kasi yung value ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan, mapapansin niyo mga kapatid, di ba? Parang pinagtatawanan na lang yung isang Jesus na napako sa cross. Di ba po? Pinagtatawanan na lang yung isang Jesus na napako sa cross that they don't know. Ano ba, kung bakit ba para kanino yon? Bakit ba nandoon si Jesus nung time na yon? Bakit pa kailangan pa niyang mamatay? Tapos pagtatawanan lang ng tao, mga kapatid sa Panginoon, nawawala na yung value or yung purpose ng isang tao na dapat nagtataas ng kamay para kay Jesus, na dapat umiiyak at lumuluhod para kay Jesus, na dapat grabe ang kagalakan sa pagpapasalamat para kay Jesus. At ang mga instrumento na ginagamit ng Lord para muling ma-restore yung bagay na yun, ikaw at ako, tayo yung flavor ng mundong ito. Tayo yung pampalasa ng mundong ito, mga kapatid sa Panginoon. Pangalawa, tayo din yung preservatives. Kasi nga po, this world is a ruined world. Wasak na mundo, sirang mundo, a rotten world, nabubulok na mundo. Mapapansin nyo mga kapatid, gagamitin ko lang din ito, yung sa Facebook. Tingin lang kayo, scroll lang kayo sa Facebook. Imposible na sa 5 minuto ng pag-i-scroll mo, wala kang makikitang bad news. Imposible yun. Sa 5 minutes na pag-i-scroll mo, for sure, merong bad news dyan. 5 minutes lang yun, pinahaba ko pa nga, alam ko, hindi lang ganun, parang 3 minutes lang, scroll ka lang, for sure, may isang bad news ka dyang makikita. Yung mga nangyayaring news sa mundo, unang-una may nagpapatayan, may nagsasakitan, may minomolestya, may ginagahasa, may pinapatay. Pasensya po sa mga words ko mga kapatid, pero alam ko naman na bukas ang kaisipan niyo sa bagay na ito. Amen po, may mga sinisirang pamilya, may mga nakikiapid. Makikita nyo yan kahit punta lang kayo sa page ni Rapi Tulfo. Sa isang araw, ang daming post ng kaguluhan sa mundo. Ganun na po kawasak ang mundong ito. Yung mga baby, mga bata, mapapansin mo, nagmumura. Amen? Hindi na maayos yung ugali, yung karakter. Yung mga estudyante, ganun na lang bastusin yung mga teacher. Hindi na sumusunod sa protocol ng school. Ganun ka-ruin yung world. Ganun kawasak yung mundo. Ganun ka-raten, kabulok yung mundo. Pero dumating nga yung Kristiyano or si Jesus, dumating si Jesus, parang ang tao ay ayusin. Linisin tayo sa pagkakasala. Ang mundong ito'y linisin.
sa lahat ng pagkakasala, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, yung mga taong tumanggap, tayo yung preservatives. Nabubulok na nga, example na lang po mga kapatid, itong classroom nyo, nagkakagulo-gulo na, lahat pasaway, lahat sakit ng ulo, lahat ganito ang ginagawa. Tapos ikaw na Kristiyano, ikaw dapat yung tatayo for the Lord. Kasi nga instrumento ka ng Diyos. Okay? For the Lord, na ikaw ang magpapakilala sa Panginoon at makita nila as a salt. Makita nila na ang buhay nila ay katulad na nasa mundo na nabubulok na. Hindi nila alam pa unti-unting nasisira ang kanilang buhay. Nasisira ang kanilang kinabukasan. Nasisira sila. Ikaw dapat ang maging preservatives ng mundong ito. Hindi po pwedeng ikaw ang nangunguna. Ikaw ang nangunguna sa kapasawayan. Okay? Ikaw nga ang tinawag ng Panginoon at ginamit na instrumento ng Lord. Tapos malalaman-laman na sa classroom nyo, ikaw ang pinakasakit ng ulo. Ikaw ang impluwensya, ang bad influence ng mga klase mo. Ikaw ang nagpapauna ng kopyahan kasi hindi ka gumawa ng assignment sa bahay. Tapos ikaw ang unang mangungopya, classmate, papakopya naman, ganito, pakopya naman. Anong sagot mo nito? Exam, ikaw ang may pinakamalaking mata at pinakamalinaw na mata para lang makita yung sagot ng kaklase mo. Kapatid, hindi yan preservatives. But ikaw ang nagiging way ng kapahamakan ng kapwa. Pero ang preservatives, yung nabubulok, pinipigilan yan yung pagkalat ng pagkabulok. Yun ang Kristiyano. Tayo po yun, mga kapatid sa Panginoon. Flavor and preservatives. This rotten world need to be rescued and you are God's instrument. Itong nabubulok na mundong ito, hindi naman bababa si Jesus dito kung walang nangyayaring masama at hindi rin bababa yung pinaka-the best sa langit. Okay? Hindi bababa yung pinaka-the best sa langit kung yung nangyayari sa mundong ito ay hindi ganun kalala. Ibig sabihin mga kapatid, sobrang lala na nangyayari sa mundo, kaya ang isang Diyos ay nagkatawang tao para sa atin. Okay? Kasi kailangan niyang i-rescue yung mundo at kailangan tayong i-rescue. Kasi nga nabubulok na yung mundo, puro kapahamakan, tingin ka lang sa kaliwa, aksidente. Tingin ka lang sa kanan kung ano-anong nangyayari. Sirang pamilya, inulestya. Alam niyo mga kapatid, mga batang wala ng pangarap, mga batang wala ng mapuntahan, mga iniwan ng magulang, abortion nandyan, pagnanakaw, krimen, talagang kahit saan ka tumingin, makikita mo na kung ano ang nangyayari sa mundo. Amen po. But you are God's instrument. Sabihin mo sa sarili mo yun kapatid, instrumento ka ng Diyos. Instrumento tayo ng Panginoon. Okay? Sabi po doon sa text natin kanina in Matthew chapter 5, di ba sabi po doon that we are the salt of the earth. Tapos dumugtong pa po yun mga kapatid, but if the salt loses its saltiness, kung mawala daw yung purpose ng isang asin, okay, how can it be made salty again? May kapamaraanan pa ba na ibalik pong mali yun? Kung wala ng kapamaraanan, it's no longer good for anything. Wala na yung value, wala na yung purpose. Amen? Except to be thrown out, itapon na lang and trampled underfoot. Yung nandyan na lang pa sa kalsada, wala nang kabalyo-balyo, wala nang, kasi pansinin nyo mga mabuti mga kapatid, ang mga bagay ba na importante at valuable, pag nakita ba yan sa kalsada, anong unang gagawin ng tao? Pag so, kunyari, nakakita ka ng 1,000, yan na lang, gagamitin mo na lang. Nakakita ka ng 1,000 sa kalsada, anong una mong gagawin? Pupulutin mo, hindi po pwede. Una mo pa ang gagawin, tatapakan mo pa, di ba? Tapos titingin-tingin ka sa paligid kung may naghahanap ng 1,000. Tingin-tingin ka sa paligid, oh, may naghahanap ka ng 1,000. Wala naman, paunti-unti, kunyari, kumakamot ka sa binti mo. Kunyari, kumakamot ka hanggang sa maabot mo yung 1K, tapos tutupiin mo talaga ng pinakatodong tupi. Tapos nakaganyan yung kamay mo hanggang sa makauwi ka ng bahay. Yung tagong-tago ka na doon mo bubuklatin yung 1,000. Diba? Pag valuable, or example, makakita ka ng gold, silver, pupulutin mo agad yun. Pag valuable ang isang bagay, pinupulot yan ng tao. Alam nila ang halaga. Katulad dito, mga kapatid, pag wala namang value, kunyari, nakakita ka ng dahon, ganun din ba ang gagawin mo? Tatapakan mo din ba yan? Tapos magtitingin-tingin ka sa paligid kung sino yung nakahulog ng dahon. Tapos unti-unti mong pababa kamay mo, kukunin mo yung dahon, titiglopin mo, tapos pag-uwi mo,
titignan mo kung anong dahon yon, di ba hindi? Nakakalat na lang yung dahon dyan kasi sa tingin mo wala na yung kabuluhan. Ganon din po ang isang ang salt na wala ng saltiness, wala ng lasa. Wala na yung value, wala nang kukuha dyan. Mga kapatid sa Panginoon, wala nang magre-respect dyan, wala nang mag-o-honor dyan. Bakit? Wala na nga siyang work, hindi na nga nagagamit yung main purpose niya, yung primary purpose niya, hindi niya na nagagawa. Ganon din po, mga kapatid sa Panginoon, paano pag ang isang Kristiyano, okay, paano pag tayo, bilang isang tagapasunod ng Panginoon, ay nawala na sa atin ang pagsunod sa Panginoon? Or yung mga bagay na ginagawa natin kay Lord ay hindi na natin ginagawa, na wala na yung passion, na wala na yung fire. Ano na kayang mangyayari sa atin, mga kapatid sa Panginoon? How's your God-given purpose? Kamusta kaya yan, kapatid? Kamusta ka kaya bilang tinawag na ilaw at asin ng sanlibutan? Kamusta ka? Okay? Bibilisan ko na lang, nakikita ko yung oras, meeting ako sa oras eh. Okay, pero balik muna ako dito sa light na pala yun. So, how's your God-given purpose? Kamusta ka, kapatid? Yan bang pagpapahayag mo ng salita ng Panginoon, nagagawa mo pa? O pag nasa loob ka na lang ng church, Christian ka? Sige nga po, mga kapatid sa Panginoon, baka sa loob na lang ng church tayo Kristiyano. Amen? Sorry, parang may nakaharang sa chat ko. Hindi ko tuloy mabasa yung chat ni Kuya, in and out. Yan, ang sakit po nun, di ba? Tama yung sinabi ni Kuya Simon. In and out. Pagpasok sa church, Christian, banal. Tapos paglabas, nangunguna sa pagmumura. Amen po, ang sakit nun, mga kapatid sa Panginoon. Kamusta ka na bilang isang Kristiyano na tinawag bilang ilaw, bilang liwanag, bilang asin? Amen po. Pagpasok mo sa Christian, talagang grabe kang mag-make up, grabe kang mag-ayos para lang mapakita sa taong nagliliwanag ka, nagniningning ka. Pero paglabas mo sa church, wala na, ikaw na ang pinakamadilim sa madilim. Isa ka na sa grabe ang mga ginagawang bagay. Amen po. Kamusta ang purpose na binigay, yung layunin na ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Kamusta kaya, kapatid? Okay? Pangalawa, di ba ang sabi, you are the salt of the earth? Amen? Next is, you are the light of the world. Para saan naman kaya ginagamit yung light? Unang-una, ginagamit siya para sa sight, para makakita. Amen? For the darkness in this world, or for the darkness of this world, yung kadiliman nga ng mundong ito, or ginagamit siya sa tahanan para yung mga madilim na paligid nagkakaroon o nakikita. Okay? Nakikita mo kung ano yung nangyayari talaga, kapatid ko sa Panginoon. At mapapansin nyo, ito pa ang kagandahan sa liwanag, mapapansin nyo, mga kapatid ko sa Lord, tingnan nyo mabuti ang mga nangyayaring krimen. Majority ng krimen, tuwing kailan nangyayari. Majority po tuwing kailan nangyayari ang krimen. Sige po, sinong gustong sumagot? Gabi. Tama. Madalas po na nangyayari ang krimen. O yan, gabi or madaling araw, madalas po na nangyayari ang mga bagay na hindi magaganda pag wala nang nakakakita. Pag madilim, pag gabi, tama si Kuya Ben, pag madaling araw. Tingnan niyo po yung mga rape slay case, yung mga ginahasa. Sorry po sa word pasensya na po, pero alam ko naman po, nakikita niyo ito sa Facebook, yung mga ginahasa, di ba? Madalas na nangyayari yung krimen madaling araw o gabi. Kasi nga po, yun yung power ng darkness that no one can see you. Walang nakakakita sa tao kung ano ang ginagawa mo. Kaya madalas na ginagawa din ng tao ang mga hindi magagandang bagay sa madidilim. Tuwing gabi, tuwing madilim, kahit ang magnanakaw, aakyat bahay. Aakyat yan pag madilim, pag gabi. Amen. Kaya dumating ang Panginoong Jesus dito bilang liwanag para expose yung mga bagay na nagagawa sa madilim. I-expose kahit yung buhay ng tao na madilim, i-expose na makita natin sa sarili natin ang kalagayan ng buhay natin. Okay? Yun po ang purpose ng light. Pangalawa, ginagamit po ang light as a hope. Tingnan niyo pong mabuti, di ba? Pag ang tao punong-puno siya ng pag-asa, punong-puno siya ng pangarap, punong-puno siya ng goal, laging ang ginagamit nating parang tema ng color is yung mga bright colors
pag masyadong positive yung bagay, ginagamit natin siya as yung mga color is bright color. Kasi po, it represents hope. Nagre-represent talaga ng pag-asa ang liwanag for the hopeless mankind. Okay? Imagine nyo ang mundo na madilim. Walang liwanag. Mundong walang liwanag. Walang entry ang liwanag. Wala talagang kahit na ano. And imagine nyo ang mundo. Di ba para tayong bird box? Sino nakapanood ng bird box, mga kapatid? Yung mga nakapikit lang, bawal dumilat. Di ba ang hirap ng buhay? Ayan ako kay Kuya B ng bird box. Di ba ang hirap po ng buhay na hindi mo nakikita? Ayan o, hindi nakita halaga ko. Sakit naman nun, Kuya. Di ba? Sakit naman nun. Pag imagine nyo na ang mundo ay walang liwanag. Di ba para tayong mga bulag na nangangapa sa kahit saang lugar at hindi natin alam ng tama kung ano yung nahahawakan natin. Hindi natin alam kung ano napupuntahan natin. Imagine nyo yun. Parang buhay ng tao pag hindi dumating si Kristo. Okay? Kaya nga pangalawang tanong ko dyan, imagine people without the light of the world. Imagine people without Jesus in their life. Kamusta kaya sila, mga kapatid? Alam ko po, nakaramihan sa mga kapatid ko na nandirito, yung may mga buhay na pinanggalingan nung wala sila sa Panginoon. Di ba ang dilim ng buhay? Naalala ko nga, di ba Ate Michelle, isa ka sa mga palamura? Palamura ka ba dati? Opo, di ba? Si Kuya Gerald, sobrang grabe ang buhay kung alam nyo lang. Ingin po si Kuya Bien. Nung wala pa si Jesus sa buhay natin, grabe ang buhay. Si Kuya Kurt, isa pa yan. Grabe, grabe ka pa ha. Kapatid sa Panginoon, ang taong wala sa Panginoon, imagine man lang natin sila. Yung kalagayan natin dati nung wala pa sa Panginoon. At nung kalagayan natin nasa Panginoon na tayo, kamusta kaya sila? Ano kayang kalagayan nila nung wala pa sila sa Panginoon? Kaya nga nais ng Lord na tayo po ay maging ilaw ng mundo. Kasi kung i-imagine mo lang, ayan si Ate Jolan, alam nyo ba? Si Ate Jolan, ang isa sa pinakamataray na taong nakilala ko. Yung irap po niyan, pwedeng parang rainbow. Talagang ang haba nung grabe yung mata. Grabe yung irap, parang dulo hanggang dulo, end to end ng rainbow. Ganoon talaga yung mata sa'yo. Kapatid ko yan. Kapatid sa Panginoon, di ba? Yung buhay ng tao nung wala pa sa Panginoon, alam po natin yung kalagayan. Mahirap po talaga, paano po sila? Kamusta kaya sila? Di ba po? Imagine that, mga kapatid. Ang tao nung wala sa Panginoon, they are hopeless. Amen? Kasi nung dumating nga si Jesus sa buhay natin, mapapasabi tayo, ay may nagmamahal pa pala sa akin. Di ba dati nung wala tayo kay Jesus, may nagmamahal pa ba sa akin? Lahat na ng tao ayaw sa akin, wala na nagmamahal sa akin. Hindi na ako karapat-dapat sa mundong ito. Kukunin ko na tong buhay na to. Di ba po, kaya maraming kabataan ang kinukuha ang buhay nila. Sila ang nagbibigay ng judgment sa sarili nila. Nagsusuicide, sorry sa word, nagsusuicide, mga kapatid. Kasi sa tingin nila, wala nang kabuluhan ang buhay. Kasi nga po, hindi pa dumating, walang nagbibigay sa kanila ng pag-asa, walang nagpaparanas sa kanila ng tunay na pag-ibig. Amen po. Pero nung dumating si Jesus, naranasan natin ang tunay na pag-ibig. They feel worthless, hopeless. Amen, walang pag-asa. Parang wala nang kapamaraanan sa lahat ng sitwasyon, lahat ng problemang nangyayari. Ang sitwasyon, ang way out na lang nila ay mapaliban. Yung iba napupunta sa vision, o nagiinom, nagdodroga, kasi sa tingin nila yun na lang yung takas nila sa realidad ng buhay, mga kapatid. Pero after na mawala yung effect nun, yung tinake nilang drugs, yung tinake nilang alcohol, pagkatapos nun, problema na naman ulit Hindi naman sila nagbigyan ng pag-asa, kundi narelieve lang sila ng pangsandaling oras. Amen? And they have no direction. Sila ay mga ligaw. Nung tayo po ay wala sa Panginoon, tayo ay mga ligaw na tupa. Sabi mo sa sarili mo, ligaw akong tupa dati. Amen? Ayun o, nananakit sa sorry, hindi ko mabasa. Makikita ko, nakalabas kasi yung word na yun sa akin. Nananakit sa panandalian. O, diba? Tumatakas. People without goal, they are astray. Okay? Ligaw. Trap and abandon. Amen?
Sila ay trap na sa kalagayan na meron. Mga kapatid sa Panginoon, kaya si Jesus, tinawag tayong liwanag ng sanlibutan to give them hope. Ipakita sa kanila na merong pag-asa. Lalong-lalo na po sa mga tao sa paligid natin. Tuloy po tayo, mabilis na. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and give its light to everyone in the house. Yun nga po yung sinasabi ko sa mga kapatid, di ba? Na ang isang Kristiyano, yung liwanag na dapat mayroon sa iyo, ito po yun. Sinabi po dito, being a Christian is a lifestyle and not a title. You cannot hide it. It will manifest. Okay? Ang buhay Kristiyano, lifestyle po yan. Isang buhay na binago ng Diyos, isang buhay na binigyan ng pag-asa. Hindi po yan titulo na Kristiyano. Meron po ako naaalala, siya po ay rapper. At sabi niya po doon, ikaw ba talaga ay ginagamit ng Diyos? O ginagamit mo lang ang Diyos? Diba ang sakit pa mga kapatid? Baka ginagamit natin yung titulo bilang Kristiyano para makatakas sa mga bagay-bagay mga kapatid. Hindi po yan ganon. Ang Christianity or ang pagiging Kristiyano ay lifestyle. It is lifestyle. Okay? At hindi po yan pipilitin. Hindi po yan pinipilit. Hindi mo po sasabihin sa classmate mo, oh, Kristiyano ako, may Bible ako sa bag, kasi Kristiyano nga ako. Hindi po mga kapatid Alam nyo ba na ang magsasabi at magpapatotoo ng pagiging Kristiyano mo ay yung karakter mo. Sila mismong manggagaling sa bibig nila. Siguro Kristiyano ka. Hindi mo pagpipilitan, sige tawagin niyo akong Christian, I'm a servant of the Lord. Hindi po mga kapatid, magmamanifest po ang lifestyle na meron ka. Okay? Meron pong istorya sa Bible, malapit-lapit na po tayo magtapos. Then the king will say to those in his right, come you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. Tapos sabi ng Panginoong Hesus, for I was hungry, nagugutom daw siya, and you fed me, pinakain siya. I was thirsty, and you gave me a drink. I was a stranger, and you invited me into your home. Hindi magkakilala, pero pinatuloy. I was naked, hubad, and you gave me clothing. Sinutan. I was sick, may sakit, and you cared for me, inalagaan. I was in prison, and you visited me. Okay? Then these righteous ones will reply, Lord, when did we ever see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? Or a stranger and show you hospitality? Or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you? Nagtatanong sila, Lord, parang hindi naman nangyari sa iyo yan. Parang hindi naman kita pinainom nung nauuhaw ka. Ikaw pa nga nagpainom sa amin. Lord, parang hindi naman kita pinakain. Lord, hindi ka naman naging stranger. Lord, hindi ka naman mahubaran tapos sinuutan ka namin. Lord, hindi ka naman nagkasakit. Hindi ka namin nakitang nagkasakit. Hindi ka namin nakitang nasa kulungan. Tapos binisit ka namin. Lord, parang walang ganon. Alam niyo po yung sagot ng Panginoong Hesus. Sagot po ng Panginoong Hesus or dun sa story parable ng Panginoon. And the king will say, I tell you the truth. When you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Okay? So mga kapatid ko sa Panginoon, ito pala ang patunay na iniibig at mahal natin ang Panginoon. Pagmahal natin ang kapwa natin. Yes, ang dali po kasing ibigin ni Lord dahil sa lahat ng bagay na ginawa niya sa atin. Ang dali pong ibigin ng Panginoon. Pero nagbigay din kasi siya ng kautusan at nung umibig din ang Panginoon para din po sa lahat. Yung araw na sumisikat na yan, hindi lang yan sa bahay nila Kuya Bien sumisikat, kundi para sa lahat. Mabuti, masama, matangkad, maliit, maputi, maitim, matangos, pango. Umiilaw pa rin ang araw para sa atin. Umuulan pa rin para tayo ay pasaganahin, mga kapatid sa Panginoon, madiligan ng mga puno na gagamitin natin para magkaroon tayo ng carbon, oxygen. Amen po ba mga kapatid sa Panginoon? Ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa kapwa natin ay ginagawa din natin patungo sa Diyos. It is good or bad. Ganun po ang ginagawa natin sa Panginoon. Amen po. Yun po. Amen. You were doing it to me. You are a reflection of whom you serve. Ikaw po ay reflection kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Mabilis, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of
the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit napapunta si Jesus dito sa lupa, to give us light. Makita natin ang kalagayan ng buhay natin. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Makita sa buhay natin kung sino ang Diyos na tinanggap po natin. You are God's extension of His love and kindness. Ikaw yung ginamit na instrumento at extension ng Lord para yung ibang tao ay maranasan ang pag-ibig ni Jesus. Extension ka ng pag-ibig niya. Ano pag sinabing extension? Dugtungan. Para kung sino man yung ibang mapalapit sa iyo ay maranasan din ang pag-ibig. Maranasan din ang kindness. Maranasan ang kabutihan. Maranasan ang kapayapaan. Maranasan ang pag-asa. Hindi sinabi natin, di ba, maranasan ang kapayapaan, hindi yung ikaw yung tagagawa ng gulo. Okay? For the beggar and poor, ito po, sabi nga natin, di ba, our relationship to the community. For the beggar and poor, do not just share food or money. Kasi po, pinahintulot ng Panginoon yung mga nakikita niyo po dyan sa daan, mga walang tahanan, mga walang makain, mga nanglilimos. Mga kapatid, pinahintulot ng Lord na dumaan sa buhay niyo. Alam niyo kung bakit? Maganda na bigyan natin sila ng pagkain at kanilang iinumin, kanilang dadamitin. Bakit po ang ginagawa natin sa kapwa natin ay katulad ng ginagawa natin sa Panginoon? Because they are also a creation of the Lord. Nilikha din sila ng Panginoon na galing sa wangis ng Diyos. Okay? Sa imahe at wangis ng Diyos. Pero ang pinaka-the best na ibibigay po at kaya nating ibigay sa kanila ay yung pag-asa na hindi sila mananatili sa buhay na yan. Bakit? Merong isang Diyos na nagkatawang tao, amen, na nagpapako sa krus ng Kalbaryo para ang taong walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Parang yung taong walang umiibig sa kanya ay merong umibig at tumanggap. Ang kaya po at the best na ibibigay natin, yan po ang disenyo ng Lord sa atin. Patungo po doon sa kapwa natin, lalo na po doon sa mga nanlilimos, mga walang matirhan, mga kapatid, share Jesus to them. I-share po natin si Jesus sa kanila. Okay? Neighbor, talk not about the issues. Wag chismis, wag gossiping ang ginagawa sa mga kapitbahay or sa kaklase, pasok ko ng mga klase, kaibigan. But talk about the kindness and goodness of our God. Yan po ang disenyo ng Lord. Bakit pinahintulot ng Lord sa buhay mo yung kaibigan mo, yung kaklase mo? So, para pag-usapan nyo ang kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon. Okay? You are God's instrument for the people to see and know Jesus. Ikaw ay instrumento ng Diyos para makita si Jesus. Ang hirap naman mga kapatid sa Panginoon, di ba? Tayo yung nakakakilala sa Lord, alam natin na may pag-asa, may pangako, may blessing, may buhay na walang hanggan kay Jesus. Pero pag humarap tayo sa kapwa natin, mas mukhang kawawa pa tayo. Sino maniniwala sa atin kung mas mukhang kawawa pa tayo? Sige nga, ikaw pa yung wasak-wasak yung damit, ikaw pa yung luhaan, ikaw pa yung mukhang stress. Tapos sasabihin mo, mahal ka ni Jesus. Eh, ikaw kapatid, mahal ka ba? Bakit din yung kalagayan mo? Bakit din yung itsura mo, mahal ka ba? Di ba po mga kapatid, dapat nagmamanifest sa atin as instrument of the Lord. Hindi naman po talaga tayo exempted na dumaan sa trials and situation. Lahat tayo ay daraan. Pero, panghawakan mo na may pag-asa kay Jesus, hindi po pwedeng ikaw yung unang give up. Okay, hindi po pwedeng ikaw yung unang mawawalan ng pag-asa, ikaw yung unang aayaw. Hindi, ikaw ang makitaan na merong tunay na Diyos at buhay na Diyos. Naggaling sa Kanya ang pag-asa, galing sa Kanya ang kalakasan, galing sa Kanya ang pagpapalat kagalingan, galing sa Kanya ang restoration. Okay, tapos mukha kang dugyot, wasak damit mo, stress ka, luhaan ka, buhok mo gulo-gulo, wala na ang dungis-dungis mo. Sino maniniwala sa'yo? Wala. Amen? Walang maniniwala sa atin. But we need to be a salt and light. Okay? Oh, last na rin pala yan, mga kapatid. Nakalimutan ko, last na. So, dito po tayo magtatapos, mga kapatid ko sa Panginoon. As the Lord, okay? As the Lord designed us para ibigin ang kapwa natin, lalo na sa community na kinabibilangan po natin, mga kapatid. Meron pong tunay at original design ng Lord
Lord sa bagay na yan. At hindi po pwedeng mawala ang purpose niyan. Ang pinaka-purpose po, sa conclusion po natin, ang pinaka-purpose po is for us to be salt and light of this world. Sa tahanan mo, sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, even sa government official, ipakita mo ang pagiging obedient ng ating Panginoon. Okay? Hindi yung nakalagay nga dong bawal tumawid, nakamamatay, tatawid ka pa rin para subukan kung nakakamatay nga. Mga kapatid, hindi talaga tama ang pagsuway. Bakit? Ino-honor din natin dapat ang batas ng mundo. Okay? Makita sa atin ang pagsunod, makita sa atin ang sa mga laborers, sa mga workers ng mundong ito. O-order ka sa McDo, ang taas agad ng boses mo. Man, 15 minutes na ako dito. Wala pa din yung McFloat ko. Mga kapatid sa Panginoon, wala talaga. Hindi makikita sa atin ang pagiging Kristiyano. Hindi natin masishare si Jesus sa bagay na yun. Okay? Sasakay ka ng jeep, tapos nag-abot ka ng pamasahe, walang aabot. Ano ba yan? Aabotin na lang pamasahe. Mga kapatid sa Panginoon, ipakita natin kung sino ang Jesus na tinanggap po natin. Kung sino ang Jesus na nasa atin. As a salt and light of this world. Ang liwanag, mga kapatid sa Panginoon, ang liwanag hindi nagdadala ng kaguluhan at ng kadiliman. Ang salt hindi nagdadala ng pagkawasak. Kundi nagdadala ng flavor, nagdadala ng value, as like our Lord Jesus did. Nung napupunta po siya sa lupa, ay binigyan tayo ng worth. Diba? Wala nang tumatanggap sa ating ibang tao. Sa tingin natin, wala nang value ang buhay. Mga kapatid ko sa Panginoon. Pero si Lord ang nagbigay sa atin ng value. Binigyan tayo, pinagkatiwalaan nga tayo ng Panginoon eh. Sobra-sobra na yun. Amen po. And just like our Lord Jesus did, siya po ay naging liwanag ng sanlibutan, makita sa buhay natin ang liwanag. Amen po ba? Tayo po ay magkaroon ng tunay na relasyon sa kapwa po natin. Relasyon na kung paanong dinisenyo ng Lord. Okay? Relasyon na kung paanong dinisign ng Panginoon sa atin patungo sa kapwa natin. Kahit strangers pa hindi mo yan kilala, pag nakita mo na nangangailangan, magikang katuwang, katulong sa kanyang pangangailangan, magikang kagaanan ng kapwa mo. Pag pupunta ka sa kapitbahay, wag mong babatuhin yung bubong, ha? Baka kasi dahil galit na galit ka, babatuhin mo yung bubong, okay? Babatuhin mo yung aso nila ng tinapay na merong Ajinomoto. Okay, wag. Wag pong gano'n, kapatid. Nasisira po ang imahe ng Panginoon. Okay? So, salamat sa Panginoon. Dito na po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ianyayahan ko lang mga kapatid, yung mga bago or lahat po na nandito kahit nanonood po sa live streaming, sabay po kayo sa maikling panalangin na ito. Kahit nakapatay yung cam nyo, pikit po kayo at manalangin po kayo ng buong puso. Panalangin po ito na pagtanggap sa ating Panginoon. Okay? Sabihin nyo po, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan, simula pa nung una hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muli namang nabuhay sa ikatlong araw para sa akin, bigyan ako ng pag-asa, bigyan ng kabuluhan ng aking buhay. At Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking buhay sa aklat ng buhay, balutin mo ng iyong banal na dugo ang panalangin po na ito. Ako na lamang mananalangin mga kapatid. Panginoon, salamat sa oras nito. Salamat Panginoon sa pagkakataon, Lord, na maghayag ng iyong banal na salita. Naniniwala ako, Panginoon, na meron kang tinanim sa puso at buhay ng bawat isa na nandito as you are our God, the powerful God, our powerful God. You are all-knowing God. Alam mo kung ano ang laman ng puso ng bawat isa at kalagayan ng mga kapatid ko na nandito. Kaya ikaw ang Diyos, Panginoon, na magpakilalang lubos sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, kung paanong dapat namin gawin sa buhay po na ito. Instruct mo kami, Banal na Espiritu, guide us, lead us, Panginoon, in Jesus' mighty name. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakilang yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and